Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo at maraming salamat sa pagtunghay ito sa aking YouTube channel at kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika, itong bagong pahayag ni former President Duterte dito sa ICC. So kung ating matandaan is naging mainit itong ICC in the first month of this year 2024 na kung saan is merong mga balita at napapaulat na meron na umanong warrant of arrest itong si former President Duterte at hinihintayin lang na ma-issue ito ayon kay Senator Antonio Trillanes, former Senator Antonio Trillanes mga kapolitika. At meron ding mga reliable source itong dating Pangulo at itong si Harry Roque na kung saan is meron silang intelligence report and gatherings na nasagap na kung saan is inihanda na umano itong warrant of arrest. But Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi niya is walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas at hindi makipag-cooperate ang gobyerno sa ahensyang ito. So nakalma itong former President Duterte. Mga kapolitika, hindi dito sa ICC, kundi nakalma siya dahil sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipag-cooperate ang bansa sa ICC. So, pero this past few days, I think February 27 is meron na namang birada itong dating Pangulo dito sa International Criminal Court. So ito ang sabi niya, anong pakialam nila? So tinutumbok ng dating Pangulo itong ICC. When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? So ito yung maanghang na salita niya at sabi niya pa, noong panahon ng kahirapan natin, natin dito, nagpatayan tayo dito, where are they? Pakialam kayo ng pakialam, hindi naman kayo nakakatulong. So ito yung sabi ni former President Duterte. So may point din naman itong dating Pangulo mga kapolitika kasi itong ICC is nakikialam dito sa mga internal issues ng ating bansa where in fact maraming mga human rights trafficking at human abuse na nangyayari sa buong mundo. So hindi lamang dito sa Pilipinas kundi especially dyan sa Middle East, sa Amerika. So maraming mga patayan at mga human trafficking na nangyayari. Bakit nakafocus lang sila dito sa ating bansa? Yun yung malaking tanong mga kapolitika. At bakit nila kinukontra at pinag-initan talaga itong si former President Duterte? Bakit kung meron bang napatay ng mga addict dyan sa kalsada or sa lansangan, sa komunidad? Wala namang nasasabi itong mga human rights activists na ito, itong mga ICC na ito, wala naman silang sinasabi na against dito sa mga drug lords, dito sa mga pusher. Pero itong presidente na kung saan is nilinis na nga yung bansa dito sa talamak na droga, ito na droga na kasira ng kinabukasan ng ating mga kabataan at ating mga kababayan, is siya pa yung pinag-iinitan mga kapolitika. So that's very awkward, that's very weird mga kapolitika, na imbis na tulungan tayo nung time na naghihirap tayo, nung time na crisis, itong ICC is hindi naman pumasok dito sa ating bansa para mag-abot ng tulong mga kapolitika. And here comes, nung nilinis ni former President Duterte itong issue ng droga dito sa ating bansa at maraming mga komunidad nga nagsasabi na kung saan is naging tahimik yung lugar nila at nawala yung mga addict sa lugar nila. So isa itong mga patutuo at mga patunay na hindi lamang ito salita mga kapolitika at hindi lamang ito haka-haka lang na kung saan is gumagawa ng sari-sariling report. Ito mismo ay patunay ng mga tao sa komunidad, yung mga testimony ng mga tao sa komunidad mga kapolitika na may nabago nung panahon ni Duterte mga kapolitika kasi nga pinagpapatay itong mga tao na involved sa droga. Although hindi naman totally 100% na linis, but at least more than 90% mga kapolitika kasi hindi naman lahat ng galaw ng tao dito sa Pilipinas is monitored. So of course meron pa rin yung nakakalusot mga kapolitika. But going back sa ating topic, itong ICC is bakit nga ba ito nakikialam dito sa ating bansa? Well, unang-una mga kapolitika, itong ICC sa tingin ko rin is merong nagsusulsul dito or merong mga tao na dito rin sa Pilipinas na kung saan is tinuturing itong former president na kalaban. So kasi hindi naman nila diretsong mabangga itong former President Duterte, so gagamit sila noong mga tao na mas mataas sa kanila at ito yung ICC. So na wineponize itong ICC, nagiging weapon itong ICC nila mga kapolitika na kung saan is magamit nila para madiin itong former president. Example na lang dyan, itong mga Liberal Party, itong sila Trillanes, itong sila De Lima. So kumbaga mga kapolitika is ginagamit itong ICC para
kasuhan itong si former President. Halimbawa, itong si Dilima, mga kapolitika, na sinabi niya na dyan sa media na kung saan is willing siyang magpagamit at mag-testify dito kay former President Duterte, against former President Duterte, at willing siyang maging abogado nitong mga former DDS umano or Davao Death Squad ng mga personnel, sila Scania, sila Matobato. So alam niya yung mga galawan, mga kapolitika, itong si Laila de Lima. At hindi kaya, mga kapolitika, itong si Las Cañas at si Matobato is nagagamit para maghabi ng mga kwento, kasi ito daw sila ay willing daw na makipag-cooperate dyan sa ICC at mag-testify, mga kapolitika. Kasi merong ang video itong si Las Cañas na kung saan is dinidiin itong sila Bongo, sila former President Duterte at si Sara Duterte na involved umano din sa mga droga. Pero I doubt, mga kapolitika, na totoo itong kanyang sinasabi, kasi ako mismo is nakatira rin ako doon sa Davao at peaceful naman, so okay naman. So ang ibig sabihin lamang nito is walang katotohanan itong mga pinagsasabi ni Las Cañas, mga kapolitika. At hindi kaya na merong nagpupunto sa mga taong ito, kasi unang-una, bakit nila gustong imbestigahan itong si former President Duterte na pinapagandangan niya yung buhay at pinapatahimik niya yung buhay ng mga Pilipino, mga kapolitika. Okay, so ang duda natin dito is meron talagang mga malaking tao na nandyan sa posisyon na involved din sa droga, at kumbaga maapektuhan yung mga business or negosyo nila sa ipinagbabawal na gamot, mga kapolitika. Who knows, di ba? So, yun ang ating opinion sa isyong ito, mga kapolitika. Kayo, ano ang inyong masasabi dito sa manghang na buwelta ni former President Duterte against sa ICC? Again, comment down below, mga kapolitika, at kung kayo ay bago pa lang dito sa ating YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Ginawa po natin ang channel na ito to support former President Duterte at dito kay VP Inday Sara. Maraming salamat, mga kapolitika.